Hello everyone! Long time no post. Like mga isang taon na ata. But it's January 2024. Happy New Year to each and everyone. My name is Kat and I'm a registered nurse here in the US. Andito ako ngayon sa Massachusetts, USA working as an acute rehabilitation nurse. So, it's been a year since dumating kami dito sa USA with my husband. And currently, nandito kami sa aming rented apartment. Ano pala ngayon? Winter, but it's, sabi nila there is no storm coming. Yung last year, nag-start yung snow around November ata. Pero ngayon, pero later this afternoon, and parang sabi nila lalala daw siya tomorrow Saturday ngayon, January 6. So, and nung mga time na hindi ako nagba-vlog, na a lot had happened talaga, but I'm here again. It's been, hindi ko na talaga matandaan when was the last time na nag-vlog ako. So, ngayon, I'm here and I'm waiting for my husband because nagtatrabaho siya ngayon until 7 a.m. to 1 p.m. ata. He is a barista sa Starbucks. And may perks ba kung nagtatrabaho sa Starbucks? Mga tumbler. May free tumbler siya paminsan-minsan. May binigay siya sa akin na very cute na tumbler. Pakita ko sa inyo. Okay, ito siya. Actually, may 3 tumbler pa. Pero binigay na namin yung 3. Yung parang uso ngayon sa Starbucks na parang may mga spike. Pero sabi niya, mas cute daw to. So, ito na lang yung pinili ko. Nakakapanibago. Always naman, hindi talaga ako I'm trying to be in the vlog. And so, if you will ask me, I will talk about random things na lang. So, let's start off with how are we here in the US. We are thriving. Thriving. Syempre, we have to work talaga because syempre, nagre-rent kami ng apartment. Actually, right now, sa March, mag-i-increase naman yung rent namin because inflation is real. But we love it here kasi pwede ko lang lakarin yung workplace ko, but I don't do that. Pwede ko lang talagang lakarin mga 5 to 10 minutes. No, 5 minutes. OA ko naman, 5 minutes. Pero I rarely do that. Siguro pag naiinis ako sa asawa ko, hindi ako nagpapasundo. But we love it here kasi, yun nga, very convenient sa amin dalawa. Tsaka, mas gusto ko lang talaga, sino pa namang hindi, no? Yung, ang place mo is, neighbor lang ng tinatrabahuan mo. Gets nyo? Isod kayo magtagalog. But, yeah, and so, magwa 1 year na kami this February, next month, dito sa apartment na to. And the owner said na, yun nga, mag-increase. And, hindi naman siya sobrang taas na increase. But, we still want it here. So, yeah. And, with regards to car, we are still paying for it kasi it's a 5-year na payment.
mahal-mahal. But kailangan. Hindi dito sa Amerika, hindi siya luxury na kaya di tulad sa Pinas na parang kung may kotse ka, uy, ang yaman mo na. Dito hindi, kasi it's a necessity here. Kailangan mo talagang magkaroon ng sasakyan. Kung hindi, nganga ka. Nganga ka. And ano pa ba? We're also paying for the car insurance, sa internet, sa phone namin. Good thing na lang talaga na yung asawa ko si Kim, meticulous siya pagdating sa ganyan. Ako, bayad lang ng bayad. Siya is talagang tinitignan talaga niya. And right now, yung car insurance namin is mas lower na. Mahal pa din, pero mas lower siya compared sa previous. Kasi, last year ng October, nagka-car insurance. Car insurance, driver's license. Nagka-driver's license na kami. So, yun, ako wala kasi akong paki. Yun yung isa sa problema ko. Hindi ko siya inad sa car insurance ko. So, nung nalaman ni Kim, nagalit siya sa akin. Tapos, i-add mo na. I-add. So, inad na namin kasi dalawa yung name sa car insurance sa kanya at ako kasi mostly siya naman yung nagda-drive. And so ngayon, mas okay na siya. Mahal pa din, pero at least nabawasan. And sa din namin sa internet, siya pa din. Ay nako. Nagagalit ako kasi parang may point siya at sakto naman talaga yung pinagsasabi niya. At the same time, parang ayaw ko na sinasabihan ako kahit na hindi naman ako tama. Abnormal, February talaga. And so from dito sa internet namin talagang grabe yung binaba ng binayaran namin from previous provider namin kasi nag-change din kami ng provider. So from like almost sa $200 naging $40. Sa amin na yung dalawa na line ha. So grabe yung na-save namin. And ang goal ko talaga ngayon namin is to save more. Kasi hindi natin alam ang panahon. Diba? Kung hindi din natin alam kung kailan tayo magkakasakit, knock on wood. Walang wood. Pero right now here in the US talagang uso ang mga viral diseases and even mga respiratory diseases. And as much as you wanted to work hard, hindi mo talaga alam kung kailan ka tatamaan nun. So, better prepared than nothing. Diba? Ano pa ba? And right now, this 2024, I'm starting to... hindi pa pala. Last year, I started my online digital business. Gusto ko kasi ma-diversify yung pera ko. Hindi lang sa trabaho ko. Of course, may nisa-save kami. Pero at the same time, gusto ko din na hindi lang doon sa bangko yung pera ko. Kasi alam naman natin na hindi talaga tumataas yung parang interest pag nasa bank lang. So, last year I started an online digital business and ang masasabi ko lang is this is like a long term. Hindi naman kasi siya ora-orada magiging millionaire na ako or may pera na agad doon. But I'm
I'm working on it para paunti-unti meron naman akong extra income, yung mga ganong bagay. And also I started investing sa mga stocks paunti-unti. I'm just starting pa lang talaga. And hopefully na God willing matuloy-tuloy, sana good health lang talaga for all of us, for me and Kim, my husband, for my whole family. 'Di ba? Kasi kung hindi tayo good yung work natin, pero yung health naman natin, or especially the mental health, physical health, and all the health hindi good, parang wala pa rin, 'di ba? Kasi pag malayo ka sa sakit, yung katawan mo parang super good, everything will follow, 'di ba? Yun lang talaga. And anong oras na ba? Teka lang, alas 12 na or alas 12 na ata. Nagpapatoa pa ako ng chicken para sa food namin. And o nga pala, yung mga credit cards ko din, I make sure that I pay ahead of time. Yun talaga yung gawa ko mostly, ahead of time. Ayaw ko yung bibili ako tapos nagpa-pile up. Parang nagkaka-anxiety ako. So, pag may binili ako sa credit card ko, I make sure na binabayaran ko sila ahead of time. 'Di ba? Ayoko ng stress. Ayoko ng stress sa 2024. And sa work ko naman, 1 year na ako doon, and thank God na alam ko na yung work routine ko. Alam ko na yung gagawin ko. Lahat-lahat. How to manage my time. Kasi yun naman talaga pag umpisa, parang magkaka-struggle ka talaga. And that's me also last year. Especially dito sa US. Yung system nila is very different. Especially sa computer stuff. Kasi hindi ako magaling dun eh. So, ngayon, masasabi ko na nakakauwi na ako on time. On time, depende pa rin sa ka-indoors kung early sila or hindi. But, at least masasabi ko na from the start of my shift, alam ko na yung routine ko. Alam ko na yung una kong gagawin para the remaining hours until pag-uwi ko, parang chill na ako. If not, chill. Depende din sa mga days. May mga days na chill yung whole station. May iba din na may ibang patient na nagiging toxic. But thank God, most of the time, I finish all the things that needs to be done in my shift na like before my 7 p.m. ends. May nag-message. So, yon. Ano pa ba? And, yung sa computer stuff, alam ko na din. Hindi lahat, pero alam ko. May alam na ako. And, isa pa, communication with my patients. Parang, namimelt ako dun. Yun, not only with my patients, but with lahat ng katrabaho ko, kasi I'm a person who doesn't really talk much sa work. Kasi nai-intimidate ako sa aking English skill, which is wala naman sa pake. It's just me. Ini-stress ko lang yung self ko. Pero siguro isa din yun sa ways na nakatulong sa time management ko na I finish all the work ahead of time, kasi hindi ako kumbaga marites. Yung iba kong mga kasamahan, ang dami pang salita, though sometimes nakikipag halubilo naman ako sa kanila, pero most of the time I do my work. Talagang pinofocus ko yung self ko sa work ko, sa patients ko. Yun lang.
Ah, and wala din akong pake kung may masabi man sila sa akin na ito si Katrina hindi nagsasalita. Ay, ganun ako eh. Wala na akong magagawa. Basta yung patient ko lang is safe, nagagawa ko yung trabaho ko ng tama, nakakauwi ako ng hindi late, abay happy. Sobrang happy na ako nun. 'Di ba? So, yun. I'm praying and hoping sa 2024 is magiging okay lahat. I know the world is ang daming gago. Ang daming hindi magagandang balita. Pero sana naman sa ngayong 2024, I'm just praying na okay ang lahat. So, yeah. Yun lang siguro. Yun lang. Balik ako. And I forgot pala, aside sa work, syempre nakakapag-ano din kami. Nakakapaglakwat siya. Charot. Like, yung mga last few months, si Kim, talagang in-adjust niya yung schedule niya for me. Kung kailan ako off, nagpa-off din siya. So, good thing talaga na pinayagan siya na makapag-off sa off ko. Kasi we have a different off kasi off siya, ako duty naman. So, buti na lang. And then, when we got our driver's license, dun na kami talaga bonggang road trip. Pumunta kami kahit saan. Kahit basta lang makapag-road trip. And I believe isa yun sa mga talagang bonding moments namin mag-asawa. Wala pa kaming anak. And so, sinusulit namin na kami muna dalawa. If God willing, God will give us a precious baby, then that would be perfect. But for now, kami muna. And like here in the US, it's not just yeah, you have to work talaga, work hard, but at the same time, pag off, there are times na we go out para din ma-relax din kaming dalawa. And I believe na masasabi ko, here we do have a work-life balance. And at the same time, nakakapag-ipon pa din kami, we are still able to help our family back in the Philippines. I do have my parents and his mother sa Philippines. I have my nana and tatay back in the Philippines. So, yeah, if you will ask me if is it worth it to come here, then definitely I would still say yes. Kahit na minsan is namimiss namin yung Philippines with our friends. Kasi dito, to be honest, I only have Kim, my ate, kuya, and my 2 nephews. If you would ask me if my friends ako sa work, well, I call them as my workmate. Pero if you would really ask if like friends na mag-hang out, then wala po. Yung friends ko po is my family. Kim. Yeah. And yeah, by the way, my sister Rachel, my ate, she'll be starting her work sa ER. Yun, no? And we are just happy that she could start again working because I'm pretty sure naboboard. No, she's happy kasi meron naman siyang 2
naughty boys. Meron yung mga pamangkin ko. But I'm pretty sure na namimiss niya din mag-work. And ngayon, makakapag-work na siya starting tong Monday. On Monday, that would be January 8. January 6 ngayon. And yeah, sa emergency department, hopefully maging okay yung lahat. Hindi madali, pero kaya-kaya na yun. Alam ko yun. And she started her application here na kasi sa US when last year. And then, yun, after niyang pumasa is nag-ano pa siya ng application niya. It took her many months bago naging okay ang lahat. So, yes. Makakabili na din sila ng bahay. Kasi, my sister and my brother-in-law, they are both nurses. Yan. Yung Kuya James ko, kasama ko siya sa work. We are both acute rehab nurse. So, yeah. Hello, time check, it's 2 p.m. and I'm still waiting for Kim. Wala pa din siya. Nagluluto ako ngayon ng fried chicken. Chicken. Ito nga pala yung kitchen namin. Ang maliit naming apartment. Saktong-sakto lang sa amin dalawa. Ito yung dapat to living room, pero naging dining room na lang. Wala kaming living room, yung mga couch or something, wala. Kasi kami lang naman dalawa. So, hindi na ako bumili. Ito ba? Wala pa siya. So, yeah. And, ito, toilet namin. Dito namin nilalagay yung mga damit. At saka may cabinet dyan. Yeah. Parang bibili pa ako ng table dito para may malagyan yung iba. Tapos yung dito, ilalagay ko sa dyan, table. Di ko lang alam. Mag-order na lang ako sa Amazon siguro. Akala ko uulan, tapos may sun na naman. May libreng shuttle service din po para sa mga nais magpatingin sa mga espesyalista. Itutuloy din ang pag-iikot ng Dove TV Caravan Patrol. sa barangay. Nakamamang sinabi ni Makati City Administrator Claro Sentenza. Lagay ko kayo dito. Yeah. Oh gosh, sakit ng likod ko. Itong apartment pala namin, 2 floors to. So, may nakatira sa baba. Tsaka dito kami sa taas. May mga naririnig kami kung konti lang naman kung nagluluto sila. Yung vacuum. Pero yung mga yung pinagsasabi nila, I mean yung mga conversations nila, hindi.
May nag-message kaya tingin ako.